nakasuporta po sa atin. Paano nasabi yan, mga kababayan? Lipat tayo dito sa pangalawang topic natin. Oh. Oy! Ayun. Pia, nagsisidatingan na ang mga... O yan, stop mo na yan. Ulitin ko, galing sa GMA, pakinggan lang ho natin mga kababayan. O, game. Sa unang pagkakataon, nagpadala ng fighter jets ng Pilipinas sa Pitch Black 2024 multilateral exercises sa Australia. At live mula sa Darwin, Australia, nakatutok si Chino Gaston. Chino? Biruin nyo mga kababayan ha. Dati po, ang Pilipinas, kumbaga watcher lang tayo eh. No? 2 taon makalipas, watcher lang tayo, pasilip-silip lang, patingin-tingin lang kung ano yung nangyayari, kung ano yung tinuturo, kung paano yung gagawin doon sa mga makabagong teknolohiya po, mga bossing. No? Ngayon, kasama na po tayo sa nagpapadala ng fighter jet po, mga kababayan. Diyan sa Darwin, Australia, nag-umpisa po ito, mga bossing, 2 taon na din po. Kaya hindi po pwedeng sabihin, no, ng mga DDS na ang nasa utak na lang ng Pangulong Bongbong Marcos digmaan. Shoutout sa iyo, Salbahe Forever. Hindi po nila pwedeng sabihin yon, mga kababayan. Dahil ito po, naumpisahan na, dati pa. At maganda din po ito, mga bossing, para po sa ating mga piloto, para po sa ating mga Air Force, para mas mapalakas po ang ating depensa, mga kababayan. Pasok, Chino Gaston! Pia, nagsisidatingan na ang mga aircraft at mga fighter jets mula sa 21 mga bansang magiging kalahok sa Pitch Black 2024 exercises dito sa Darwin, Australia. Kabilang na yung mga FA-50 fighter jets ng ating bansa. Ito'y para pagpapaigting ng kakayahang idepensa ang ating territorial airspace at hindi raw bilang paghahanda laban sa anumang bansa. Yan nilinaw sa balita, hindi laban sa anumang bansa o hindi laban sa China. Pero hindi ako naniniwala doon, mga kababayan. Siyempre, kumbaga, mas papabor po sa atin yan, mga bossing. Ano't ano man ang gawin o lumagpas man sa talagang sobra-sobra na po kasi ang ginagawang pambubuli ng China, mga kababayan. Pag napuno ang salop, hindi naman pwedeng lagi tayong magpapabuli. At alam naman natin na merong mga bansa na nakasuporta sa atin, mga kababayan. Ang tanging naniniwala na lang po sa China yung mga DDS. Ang tanging naniniwala na lang po dito sa mga to yung mga bantot supporters po, mga kababayan. Pero sa labas ng bansa, mga boss, santambak. Umabot po ng France, UK, Australia, Japan, lahat naniniwala po sa Pilipinas. Kaya nga nung panahon ni Duterte, kung ito pinaglaban na yung West Philippine Sea po, mga bossing, tapos yan. No? Kaso wala Si tatay, iba ho yata ang priority. No? Mas priority po yata na masunod ang China kesa po doon sa ating karapatan diyan sa West Philippine Sea. Natakot Hawak niya na sana yung papel Papel lang yan. Itapon sa basurahan yan. Natakot nung sinabi ng China na baka magka-problema tayo. Gusto mo magka-problema tayo? Wala na. Tiklop na agad si Tatay Digong si Tatay Digong nila ang nagsabi, mga kababayan, na si Marcos ay weak leader daw po. Totoo pala yung sinasabi ni Trillanes, mga kababayan, Yan si Digong, kung ano yung ginagawa nila, ibibintang sa iba. Kagaya na lang po yung pagsasabi ng weak leader. Yung pala, mamukat-mukat mo, makita-kita natin, malaman-laman natin. Sila pala yung weak leader. Sila pala yung hindi makatindig o takot, na ipaglaban yung ating karapatan. Yan. At eto po ngayon sa panahon ng panunungkulan po ng Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, nakakapagpadala na tayo ng fighter jet. Hindi na tayo patingin-tingin lang, hindi na tayo pa silip-silip lang.
Ibig sabihin nun, makakasabay na din po yung ating mga sasakyang panghimpapawid, mga bossing, kahit papaano, kahit hindi pa ganun kadami. 'Di ba? Oh. Mga pinakabagong fighter jets mula UK, Italy, Germany, South Korea, US, at marami pang ibang bansa masabak sa Pitch Black 2024 multilateral exercises sa Darwin, Australia. Kung dati, puro observer lang ang pinapadala ng Pilipinas, ngayon 4 na FA-50 fighter jets at halos 200 support personnel at piloto ang pinadala ng ating bansa. Oh, nakakasabay na po, no? Dati talagang wala, observer lang tayo. Panoorin nyo kung ano gagawin namin. Ngayon, kasali na. Salbahe forever, sabi, Victor Manuel, at nahati pa kamo yan sa Capiz. Di interesado si Digong sa West Philippine Sea, kaya halata, dagat lang daw yun. Correct. Sabi ni Ma'am Lorelai, real talk, 83 countries and ang ready to help Philippines if in case China will act again in bullying. O, tingnan nyo ho yan. May pandagdag na ang mga fighter jets, sabi ni Shiro Kansaki. Sabi naman ni Wilson Sendon, marami nang kakanta niyan. Ingat ka, Kibuloy, maraming singer na. 10 milyones naman po, mga kababayan. Jocelyn Yamada, shout out from Japan. Tuloy ko to, ha. Isa sa pangunahing training na gagawin ang interdiction flights o pagsalubong sa mga unidentified aircraft na papasok sa airspace ng bansa. Wait lang. Ang China, mahilig sa ganyan ho, mga kababayan. Naalala nyo yung kay Digong, mga bossing? Yung sabi niya, San-K lang naman yan eh. Kasi nirorondahan, lumalagpas ho sa limitasyon yung helicopter ng bansang China, mga kababayan. Pumapasok ho sa ating teritoryo para rondahan yung San-K na yon. Although, sabi ni Tatay Digong, wala naman tayo mapapala dyan. San-K lang yan. Oh. Ang usapin ho doon, mga bossing, yung paglagpas ng teritoryo. So, ibig sabihin, mga kababayan, kapag ka meron pang nangyaring ganun, mayayari ho. Pakinggan ho ulit natin, ha? Atras kung onte. 200 support personnel at piloto ang pinadala ng ating bansa. Isa sa pangunahing training na gagawin ang interdiction flights o pagsalubong sa mga unidentified aircraft na papasok sa airspace ng bansa. Sasabak din sa night flying exercise ang mga piloto. These are more of like yung counter-air at saka yung air interdiction na type of exercise. So lahat dito ay has something to do sa pagpaprotektan. Ayon sa Royal Australian Air Force, 21 bansa ang nagpadala ng mga aircraft ngayong taon. Marami sa mga kalahok sumusuporta sa Pilipinas sa pag-iit nito ng karapatan sa West Philippine Sea laban sa China. Oh, sabi sa inyo mga kababayan no? Sabi sa inyo ilan yun? 21 bansa ang, kumbaga, hindi lahat. Pero karamihan doon sumusuporta sa Pilipinas sa pambubuli sa atin sa West Philippine Sea, mga kababayan. Sabi sa inyo no? Yan po ay pabor sa Pilipinas, mga kababayan. Yan po ay dispabor o hindi pabor sa China, mga bossing. Ano-ano bang mga bansa yan? Napakarami po. At hindi yan yung mga pipitsuging bansa mga bossing. Hindi po mga pipitsuging bansa. Nandyan ang France. Gaya ng US, Japan, UK, Australia, France at Canada. Pero paglilinaw ng Air Force, walang kinalaman ang pagsasanay sa namumuong tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Oo nga, naniniwala na kami doon. Walang kinalaman sa pagsasanay, sa namumuong tensyon. Naniniwala na kami doon. Pero rat-rat yung mga yan kapag nambuli pa mga bossing. China sa West Philippine Sea. Sa mga nangyayari ngayong issue o concern, lalo na sa ating rehiyon, ito ay hindi directly involved doon sa issue na ito. Dahil wala pa man iyon, matagal na tayong lumalahok sa mga ganitong exercise. Nagkataon lamang na ngayong taon na ito o iterasyon ng Pitch Black 2024, naglayo na tayo na sumali, nakasama ang ating mga eroplano.
Sandali mga kababayan. Dahil po dito sa mga balita na ito siguro dapat kumustahin natin si Senator Amy Marcos. Okay pa kaya to? Siguro mga kabadong-kabado na si Senator Amy Marcos. Ano ho? Kasi nung sa ano pa lang, Amerikano pa lang po mga kababayan. Bigla nang naglabas ng pahayag si Senator Amy Marcos na meron daw pong sonic boom. Di ba? Sabi ni Ma'am Lorelai Desener, tunaw ang China in a second. Supersonic missile from 83 countries, sabay-sabay target. Kawawa yun. Ano po? Pero yung Amerikano pa lang, mga kababayan, kabadong-kabado na ang ating senadora. Biglang nagkaroon ng pahayag na 25 na lokasyon sa Pilipinas ang tinututukan ng sonic boom ng China. Sumagot ang China. Saglit lang, Madam Senator, wala kaming sinasabing ganyan. Saan nanggaling inyong balita? At pagkatapos nun, mga bossing, wala na tayong narinig kay Senator Amy Marcos. Simula po nung nagsabi at nagpahayag ang AFP, Madam, sabihin niyo po sa amin kung saan niyo nakuha yung impormasyon na yan. Hindi na nagsalita ata. Bigla na lang din natunaw yung balita niya. Yung balita niya na sonic boom, mga kababayan. Sabi ni Dante Manuel, supersonic, baka labintador lang yun. Hindi ako naniniwalang totoo yung sinasabi ni Senator Amy Marcos. Unless meron siyang pruweba, meron siyang mga ipapakitang mga dokumento, meron siyang papakitang mga pagbabalita. Kaso parang wala po Parang ano lang ho. Siguro i-direct pa yun, mga kababayan. Siguro gagawan pa ng script yun. Medyo naatat lang si Senator Amy Marcos. Kaya ayun. Lusaw sa China. Wala kaming sinasabing ganyan. Tuloy. Pagkakataon din daw ito para sa Philippine Air Force na makita ang performance ng ibang mga modelo ng mga eroplano na posibleng kabilang doon sa mga models na pinag-aaralang bilhin sa ilalim ng MRF Acquisition Program na ang budget ay inaprubahan kamakailan lang ng Pangulong Bongbong Marcos. Talagang ang Pangulo natin, pinapataas po ang depensa ng Pilipinas, mga kababayan. Malay mo nga naman, yung mga ipinadalang fighter jet ng ibang mga bansa doon, mapag-aaralan na po ng Philippine Air Force, mga kababayan. At hindi na po sila mangangapa kung kailan nandyan na sa Pilipinas. At least bago pa lang dumating sa Pilipinas, mapag-aaralan na po, mga bossing. Talagang napakaganda at advantage sa Pilipinas itong pitch black na tawag nila. Diyan po 21 mga bansa, na masasabi natin karamihan ho dito ay nakasuporta sa Pilipinas pagdating po sa West Philippine Sea, mga DDS.